Isa pong pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Minsan pa tayo binigyan ng pagkakataon makapag-aral ng kanyang mga salita. Ang sabi po ng Biblia, man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Okay, and heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. It will come to pass. Luke 21:33. Ito po ang sabi ng Panginoon, and your word is a lamp to my feet and a light to my path. Psalms 119 verse 1 to 5. Ang ibig kong sabihin, ang salita ng Diyos ay talagang it played a major role, played a major role in the life of a person. Kailangan natin ang salita ng Panginoon. Ito po ang ating gabay, ito po ang ating patnubay habang tayo po ay lumalakad dito sa mundo na kung saan ang ating pong layunin. Tayo po ay inatasan ng Panginoon bilang kanyang mga representative or ambassadors for Christ. That is why we need to master the Word. We need to be immersed in the Word of God, so that it will not just remain a word. The revelation po ng gawain po ng isa pong mananampalataya is very clear, found in John chapter 1 verse 1 and John chapter 1 verse 14, that says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And in verse 14, John chapter 1, and the Word became flesh. So the Word of God must not remain just as a word, but we should put flesh on that. Ibig sabihin, talagang hindi lamang siya manatiling salita, kundi ang salita ay magiging visible. Okay? Ang salita ay magiging visible, nagmamanifest sa buhay ng mga mananampalataya ni Kristo. At ang maganda po ron, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the Son of God, full of truth and grace. Kung tayo po yung mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ito po ang ating layunin. Ito po ang dahilan kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. And we exist to glorify His name. We exist to show to the world that God is good and God is faithful, at hindi po nila maunawaan ito at hindi po nila ito malalaman unless and until ito po ay nakikita sa buhay ng isa pong mananampalataya. Piliin po ang Panginoon at sa ating pagpapatuloy, nais ko lang pong batiin ang ating mga masugid na mga taga-subaybay mula po sa GMA, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at binabati ko rin po ang lahat ng mga kapastoran. Kalakip po kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang pamilya at ang bawat kongregasyon na pinagkatiwala ng Diyos po sa inyo. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Ganun din ang mga leaders and workers who are supportive, supporting their pastor, encouraging him, and most especially going with him through thick and thin situations. And of course, lahat ng mga members, mga miyembro na kung saan talagang faithful po sa Panginoon at nagiging asset sa simbahan upang lalong lumagot, mapalawak po ang gawain ng Panginoon sa inyong respective sphere of influence. Of course, binabati rin natin ang mga kapatid na nasa iba't ibang bansa. Purihin ng Panginoon, dyan sa Taiwan, sa Spain, of course, dyan sa US, sa Canada, ganun din, sa New Zealand. Bless kayo lahat ng Panginoon dyan, mga kapatid, at sa mga kapatid natin sa Middle East, dyan sa Saudi Arabia, dahil po sa Qatar, sa Kuwait, i-bless kayong lahat ng ating Panginoon at sa mga bago nating taga-subaybay. Of course, dyan po sa Italy, dyan sa Australia, of course, mga nandyan sa Ireland, i-bless kayo lahat ng ating Panginoon. And also, dyan sa Indonesia, sa Japan, at sa mga bago po natin kasama sa Yemen, sa Oman. We just bless you in the name of the Lord Jesus Christ, and the Lord keep you safe and prosper the works of your hands. Please do share this message to your friends para po ito po ay kanila rin pong
maibahagi sa iba. Of course, meron din po tayong mula sa Thailand. Bless kayo ng Panginoon dyan, mga kapatid. And also your brethren and your family here in the Philippines. Before we continue, I would like to invite every one of us to join me in a word of prayer as we ask God, Holy Spirit, to pour out His wisdom, knowledge, and understanding upon each one of us. Let us pray. Father, we thank you for this wonderful opportunity once again you've given us to study your word and to be built and transformed by the power of your word. We pray that tonight you will enlarge the capacity of our spirit so that we will be able to partake the impartation of the now and fresh word from heaven. I also pray for those who are listening right now. We pray for a strong internet signal so that people will be able to listen, people will be able to receive the now word of God. We also pray for those who are sick. We pray for your divine healing to flow over their bodies right now. And those who are in need, Lord, you said in your word that the earth is the Lord's and the fullness thereof. Lord, you will be the one to provide for all their needs. And right now we pray for the release of your provision to those who are in need. And Father God, people will praise and worship you because of your goodness and mercy. Lord, I also pray those who are suffering from depression, those who are suffering from fear. In the name of Jesus, I pray for the peace of God, the joy of the Lord to flow like a mighty river over your life. And God, Holy Spirit, we also pray from the beginning to the end of this study. Continue to speak to us, Father God, in a very powerful way. I pray that you will continue to create that thirst and hunger in our hearts and our spirit for your word and for your presence. And I also pray, Father God, for those listening right now, Lord God, who are thirsty and hungry for you, I pray that all of us will be satisfied by your presence and by your word. We thank you and we bless you. We receive our healing, we receive our miracles, and we receive the now and fresh word tonight that will empower and establish our spirit so that we will be able to overcome all challenges in life. In the name of Jesus Christ, our Lord and King, this is our prayer, and all the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Muli sa pong pinagpalang araw sa ating mga kapatid na sa iba't ibang bansa at pinagpalang gabi naman dito sa ating mga kapatid sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook, live rin po tayo ngayon sa YouTube. So please do us a favor to share this message to your friends and loved ones so that they will be able to hear the now word of the Lord. So sa ating po pagpapatuloy, we are in the series of winning the battle from the inside out, and we are in the subtopic natin is biblical prescriptions on how to defeat the flesh. So we've studied it in previous weeks, na napag-aralan po natin ito. So let us move on doon po sa isa pong prescription na kung saan nagbigay po sa atin ng liwanagan kung paano po natin ma-overcome itong flesh, because the flesh is the worst enemy of every person, especially sa mga mananampalataya. Ang flesh po ay kasama natin hanggat tayo po ay nabubuhay. Okay, the accurate definition of death is the separation between the body and the spirit. So as long as we live, as long as we are alive on earth, kasama po natin ang ating flesh. And the Bible says in Galatians 5, verse 16 onwards, walk with the Spirit so that you will not fulfill the lust of the flesh. For the Spirit and the flesh are in contrary with each other. That is why you will not be able to do what God wants you to do. I'm just paraphrasing it, but that's the context. So it's very important to know that the devil is already defeated 2,000 years ago when the Lord Jesus Christ died on the cross of Calvary. Talo na po demonyo. At ang silyo po ng kanyang pagkatalo when the Lord Jesus Christ rose from the dead and ascended into heaven and seated at the right hand of God.
Another enemy that a believer of Christ has is the world. Ang mundo po ang siyang pumupukaw. 1 John chapter 2, verse 17, it says, the world ignites, verse 15 to 17, ignites the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. In verse 17 it says, that is why the man who lives in the world may ignite po yung kanyang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, which are the source ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Pero sinabi rin po ng verse 17 that the man who does the will of God shall live forever. So there are two directions of destiny ang isang mananampalataya. Pag ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, kailangan clear sa atin, clear as crystal, na tayo po'y tinubos ni Kristo. Para mabilis natin maunawaan, and I've shared this before, for the sake of clarity of understanding. So, isa pong pawn shop, mga kapatid. Pag ang isang lahas ay nakasanlaroon ang bagay, ito po ay mayroon pong tinatawag na duration. Okay, so bago tumating yung duration na yung kailangan ma-redeem mo na yung item. Because pag hindi mo siya na-redeem, siya po ay maririmata. Mapapapunta na sa pawn shop. Okay? Ngayon, kung sino nag-redeem, wala nang pakialam ang pawn shop doon. Kasi binayaran mo yung dapat mong bayaran at ibibigay ng pawn shop sa iyo yung item. Pakita mo lang yung resibo. So same thing in the spirit, all of us, tayo po ay nakasanla sa ahensya ng kasalanan. At walang pwedeng mag-redeem sa atin. Hindi kaya tayong i-redeem ng tao. Kasi wala pong pwedeng pambayad sa kasalanan ng tao. That is why the Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, decided. He came down from heaven to earth. And then He became man. Okay, the God of all creation became man. Okay, to die on the cross and to save us, to redeem us from sin. Kung sino ang tumubos, siya na po ang may-ari. Ulitin ko po, dahan-dahan. Kung sino po ang tumubos, siya na po ang may-ari. Bagay na hindi po masyadong nalalaman ng maraming mananampalataya. To the extent na sinasabi ng Panginoon sa Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. The people of God, pag sinasabing perish, ang pinupunto po roon, hindi po, nagsabing yun, my people perish, lack of discipline, lack of zeal. Why? Because of lack of knowledge. Kaya hindi nagiging passionate, hindi nagiging on fire ang maraming mananampalataya because of lack of knowledge. Sinong tumubos, siya ng may-ari. So the item is now under the disposal or under the control of the one who redeemed. Nagkakaunawaan po tayo. Kaya once a person receive the Lord Jesus Christ and become born again or born in the Spirit, he is now under the dominion, he is now under the rulership of the one who redeemed him, and that is none other than the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ. Nagkakaunawaan po tayo. So anything we do, anything we say, anything we do in this life, it should be under the approval. It should be under the dominion. It should be under the
characteristics or under the law or under the commandments of the king. Nagkakaroon tayo, mga kapatid. So we are no longer on our own. We are now being governed and under the dominion and the lordship of the king. This is none other than the Lord Jesus Christ. That is why, pagka naintindihan natin ito, hindi na po natin pagbibigyan yung gusto ng laman natin. Kasi mayroon na po tayong kinikilalang authority. Nagkakaintindihan po tayo, mga kapatid. Mayroon na pong authority before ang governor, ang authority sa buhay natin, tayo. We don't care about God, we don't care about the Word of God, we don't care about leaders. We lead and govern ourselves, which leads us to destruction. Nagkakanawaan. Because kung nagpatuloy tayo sa pagkilos gamit ang ating sariling kaunawaan at tayo ang naghahari-harian sa ating buhay, napupunta tayo sa kapahamakan. Mabuti na lang, mabait ang Diyos, binigyan tayo ng pagkakataong makilala siya sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salita. At kung tayo nag-respond sa kanyang mensahe, sa kanyang salita, tayo'y kanyang tinubos mula sa kasalanan. Kaya anytime kung tayo may kunin ng Panginoon, alam natin kung saan tayo pupunta, doon sa piling ng Diyos sa langit magpakailanman. But, as long na hindi pa tayo kinuha ng Panginoon, nandito tayo sa lupa, true enough that there are battles in life, and battles in life on earth doesn't stop. Nagkaroon tayo, mga kapatid. Pinag-usapan natin, there will be physical battle, financial battle, emotional battle, spiritual battle. Nandyan lahat yan. And the greatest battle that every believer face is none other than the battle between the spirit and the flesh. The flesh is temporal, at ang kanyang mga naisin lamang ay mga temporary things. At ang mga temporary things na ito naroon sa mundo. At ang mundo naman ayon sa 2 Corinthians 4:4 is being governed by the devil temporarily. That is why mahalaga yung understanding. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, tayo po ay hindi na po govern ng flesh, hindi na po govern ng mundo, at hindi na po tayo govern ng demonyo. Tayo po ngayon ay govern at pinaghaharian ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at ito'y walang iba kundi ang ating hari at Panginoong Jesucristo. Pag ito po alam natin, magkukusa man at tayo man ay tukso ng ating laman, itong prinsipyong ito at katotohanan ito'y mananatili at hindi tayo bibigay at pagbibigyan ng laman. Bakit ang laman pag iyong pinagbibigyan, dadalhin ka nito sa sanglibutan. At sa sanglibutan, naroon ang pansamantalang paghahari ng demonyo. Kaya maraming na Kristiyano na kulong o sila ay nagkaroon ng stronghold, nagkaroon ng foothold dahil sa kanilang pag-give in, sa pagbigay sa kanilang laman na dinala sila sa sanglibutan at doon sila nagkakaroon ng stronghold. Kaya maraming ang mga nagpupunta at naglilingkod sa Diyos pero mayroong stronghold sa kalaban pero pagkatapos pagkagaling sa church balik ulit sa sanglibutan. At ito po ang mga tinatawag na karnal na mananampalataya. And a carnal believer cannot be used by God. Why? Because he or she will become a dangerous vessel. What makes him dangerous? Because the Spirit of the Lord can operate in his life so as the evil spirit. Why? Because as long na ang flesh ay nag-alive, ang flesh ay napagbibigyan, ito po ang magiging hindrance sa breakthrough ng isang mananampalataya. This is why, that is why we discuss this very crucial and important message. Winning the battle from the inside out. If you win the battle on the internal or the inside, it will be easy for us to win the battle in the external. At ang battle na ito is between the flesh and the spirit. Kaya mahalaga ho na alam natin, tinubos na pala ako ng Panginoon, siya na ang aking hari, siya na ang aking Panginoon. When you speak about king or kingship, it means rulership.
Siya na ang nangunguna sa buhay mo. You will never do anything without His approval. You will never do anything without His consent. When you speak about lordship, it means ownership. So the rulership and the ownership, the kingship and lordship of the Lord Jesus Christ must be established in the life of a person. Why? Because pag siya ng ating hari, then He will be the one to take care of us, He will be the one to protect us, He will be the one to provide for us. Bagay ho na napakahalaga na malaman ng bawat isang mananampalataya para hindi na po magiging karnal at hindi na po magbibigay daan sa laman, bagkus ang laman ay dadalhin natin sa presensya ng Diyos, dadalhin natin sa salita ng Diyos, at pag ito'y dumating at pag naganap nangyari, ang laman ngayon will be able to adapt the environment of God's presence, adapt the environment of God's Word, until one day mangyayari ang 1 Thessalonians 5:23, and may God Himself sanctify you through and through, and may your whole spirit, soul, and body, the flesh, will be sanctified. And the Bible says in verse 24, 1 Thessalonians 5, faithful is He who calls you, and He will do it. Only God can do it. But before God can move powerfully and transform our lives powerfully, we need to know the truth, and the truth will set us free. We will be redeemed not by silver or gold, but by the life of the Lord Jesus Christ, and who redeemed us is the one who owns us. And we are under His authority, under His rulership, kingship, and disposal. Itong truth pa lang na ito, na-establish natin, then we can defeat the flesh, and we will not give in to the flesh, but rather we will obey the Spirit. And as we obey the Spirit of God, then He will lead us to His presence. He will lead us to His Word. And as long as we are walking and conducting, living our lives according to His Word, then what will happen? One day we shall become like Him, Christ likeness. Malinaw po. So let's discuss one of the major key, okay, that will empower us to defeat the flesh. A biblical prescription is prioritizing the principles of the kingdom. When you speak about principles, these are the things that really matters to God. Most of the time sa ating paglilingkod, instead of discovering, instead of knowing the things that matters before God, we do the things that matters to us. Malaki yung pagkakaiba yan. Bigyan ko po ka-example. What matters to many believers today, including ministers, is none other than ministry. You will see many believers so busy doing the ministry. But what matters to God? It is none other than intimacy. God doesn't care how busy you are with your ministry. If you don't have intimacy, then all our labors will boil down to nothing. Intimacy is it is where you receive clear, sound, powerful revelations and instructions from God through the Holy Spirit. Ministry is giving what you carry. Remember, you can only give what you have. So, kumbaga ang intimacy, ito po ay charging station natin. Nagcha-charge tayo in the Spirit so that pagdating natin sa ministry, we are not doing it on our own, but we are in partnership with God, Holy Spirit. That is why powerful things happens as we minister. But if we don't have intimacy and we are just doing the ministry, kaya marami ho nalulubat. Marami ho ang mga nabu-burn out, marami ho ang mga nanghihina. Tingnan niyo po ito mga kapatid. The Lord says in His Word, in the Bible, serve the Lord with gladness. Malalaman niyo,
if you are doing the ministry according to the ways and the word and the will of God, na kahit gaano kakapagod, yung galak, yung saya sa loob ng puso mo, sa spirit mo, nag-uumapaw. Pero mayroon pa tayo mga ginagawa na nakakapagod. And then puro reklamo pa naririnig mo, nag-isip-isip po tayo. Baka we're just doing the ministry and we lack intimacy. Intimacy must be our priority over ministry. A fruitful ministry is just a byproduct of a quality intimacy with God. Always remember that. Fruitful ministry is just a byproduct of our intimacy with God. Walang intimacy, you look on the outside, you look like you are too busy and too diligent in the Word of God, just like the Church of Ephesus. But God is seeking for our intimacy with Him, seeking for our love for Him. I pray tonight, okay, ito love month pa naman ngayon, sabi ng iba. So let's talk about the quality of love that we have for God. Okay, not just for people. Itong love na ito, pagkatapos ng February 14, lilipas na ito eh. Yung pag-ibig natin sa Diyos, kailangan ito nagaganap araw-araw, oras-oras, minuto, segundo. Bakit? Kasi itong love na ito ay tatagos pa ito, lalagpas pa po, maging sa kabilang buhay. Okay, so eternal po ang pinag-uusapan natin pag-ibig dito. Now, if we understand what are the priorities of God? Okay, yung intimacy ho ang priority ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Opo, sabihin man ng iba, parang wala tayong ginagawa. Okay lang po yun. Parang wala kang ginagawa, hindi ka busy, hindi ka tulad ng iba kung saan nagpupunta, okay lang po yun. I'm not saying yung iba na masyadong busy sa ministry ay mali po. Tama po yan. Pero mas tama ho na mayroon tayong intimacy sa Diyos para pag ginawa natin ang ministry, mayroon pong kapangyarihan, anointing, tahid ho mula sa Holy Spirit because we are not doing our own ministry, we are doing the ministry of God. And if it is God's ministry, then we will always make sure that God is working with us. And how can He work with us? Through our intimacy with Him. Nagkaunawaan po tayo. Now, pinag-usapan natin, when you speak about prioritizing the principles of the kingdom, the things that matters before God, so we're talking about intimacy. At mayroon pong isang tao sa Bible na talaga namang pagdating sa intimacy ay hindi mo matatawaran to the extent that God called him to be the man after God's own heart. And that is none other than King David. Cultivating intimacy with God. Let's learn from the man after God's own heart. Psalms 40 verse 1, as the deer pants for the streams of water, so my soul pants for you, my God. So dito pinakita sa atin yung uhaw. Pinakita ni David kung kaano kauhaw ang usa sa batis. Ganun din kauhaw ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang mga usa, they traveled miles. Okay? Milya-milya. Makahanap lang ng batis. Same thing with us. Ang pagkakaroon ng uhaw sa Diyos ay pagkakaroon ng desisyon na siya'y hanapin no matter what the cost. If it costs us to seek Him, kung ano man ang kapalit sa paghanap natin sa Diyos, wala pong problema at hindi po sa atin issue kung tayo po ay mayroong intimacy sa Diyos. Tanong, saan ba tayo uhaw? Maganda pong question yan na ating pong ilagay at ating pong itanong sa ating sarili. Uhaw pa ba tayo sa salita ng Diyos, sa intimacy sa Diyos, o iba na ang ating kinauuhawan? Pangalawa, sabi niya sa Psalm 27 verse 4, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. Pangalawa ho, yung bang katulad ni David na punong-puno na ng kayamanan, ng kapangyarihan, punong-puno na ng kasaganaan. In short, pagdating sa mga bagay sa libutan, wala na si David, hahanapin pa.
But because he's a man after God's own heart, hindi niya hiniling yung mga bagay sa libutan. Hindi niya hiniling yung patuloy siya magiging makapangyarihan. Ang hiniling niya, isang bagay lang. Ito, manatili sa presensya ng Diyos sa lahat ng sandali ng kanyang buhay. Ano po ang ibig sabihin at prinsipyong makukuha natin dito? David, the man after God's own heart, showed us the things of this world, no matter how rich, how influential, how powerful you are, it will not satisfy your soul. It will not satisfy the needs of your spirit. Mga kapatid, which is true, ang mga bagay sa sanglibutan, hindi po kaya nitong isatisfy ang iyong spiritual na pangangailangan. That is why David asked God one thing. At ano ito? The one that will going to satisfy his soul. And that is none other than the presence of God. Kaya ito tayo nakikinig sa akin ngayon. Ano sabi ng Panginoon? What profit a man if he gains the whole world, lose his own soul? Pinakita lang po ng Panginoong Jesucristo at ni Haring David na ang mga bagay sa libutan, kahit ma-acquire mo lahat ito, meron ka mang desire. Lagyan ka man, may desire ka sa libutan, makuha mo man yung desire mo, it will not satisfy you. Why? Because spiritual needs can only be satisfied through spiritual things. That is none other than the presence of God, the Word of God. Marami sa atin po, mananampalataya na ang atin pong iniisip ay magkaroon ng magandang buhay dito sa lupa, magkaroon ng mga bagay-bagay na ating inaasam. Hindi po yan masama. Pero you should know the truth according to the man after God's own heart, King David. Even though ma-acquire mo yan, makuha mo yan, hindi ho yan ang magsasatisfy sa longing at desire ng iyong kaluluwa. Yan po ang malinaw na katotohanan. And only spiritual things will last forever. And the things in this world are temporary. You gain lots of big money, you acquire a property or whatever, it will give you a temporary joy. Clear yun. Temporary lang lahat yan. Karoon ka bang bahay, napakaganda sa simula, masaya. Bagong sasakyan sa simula, masaya. Pag tumagal, pag naging luma na at lumalaki na ang maintenance at repair, stress na ang dala sa'yo. Are you getting the point? Ang mga bagay sa sanglibutan ay dapat secondary lang sa ating dapat unahin sa mundo. Ito, the primary things, the most important things that we need to do as believers of the living God is to build ourselves strong in the Word, in the presence of the Lord. Ito po ang dapat natin gawin. Katulad ni David, isang bagay lang hiniling niya. Napakaraming bagay sa libutan meron siya, pero alam niya kung ano yung magsasatisfy sa soul niya. At ito yung walang iba, kundi ang presensya ng Diyos, ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo. These are the reasons why many believers cannot experience breakthrough, because we are focusing on the wrong direction instead of focusing on God. That is why the Bible says, fix your eyes on Jesus. And Hebrews 3:1, fix your thoughts on Jesus. Why? Because only the Lord Jesus can satisfy. Nothing more, nothing less. As you listen to me right now, ano po ba ang desire mo, kapatid? Because the devil is so desperate that he will offer even the whole world to a believer just for him to be sidetracked, just to abort his destiny. Ganun nakadesperado ang demonyo. But the Lord is sending His ministers, sending His servants to open the Scripture to you. That the things of this world cannot satisfy. You may look good on the outside. People will clap their hands and praise you because of your success. But I want you to understand that success will not satisfy your soul. Because there is only one thing that can satisfy your soul, and that is none other than God, the presence of God, the Word of God. 3-in-1 yan, mga kapatid. Intindihan ko tayo.
Pinag-usapan natin how to build our intimacy with God. Ulit-ulitin ko lang ito para ako nagbabaon ng pako ngayon eh. Okay, in our spirit, number one, you treasure the relationship you have with God. You're willing to lose everything just to keep it. If you want to build your intimacy with God, you build your relationship with God deeper. We need to know our real treasure. Our treasure is none other than our relationship with God. Kung may mangialam at gustong sirain ang relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng mga bagay-bagay sa libutan, you're willing to lose everything, to lose what the world offers. You're willing to refuse what the world offers just to keep and treasure your relationship with God. Nagbigay tayo ng example, Matthew 13:44, isang tao na nagpunta sa isang field, nakahukay siya ng ginto, nakahukay siya ng kayamanan, tinabunan niya ito ulit, umuwi siya, binenta lahat ng meron siya, at binili yung lupain na yun. Ano pong ibig sabihin? Natuklasan na natin na ang Diyos pala ang makapag-satisfy sa ating kaluluwa. Ang Diyos pala ang kailangan natin sa buhay na ito. At ang ating buhay naman sa mundo, marami mga dinidemand. We're willing to lose everything just to be with God and just to be in the presence of God. Na sa atin, habang tumatagal ng ating pag-aaral, nagiging malinaw sa atin kung ano talaga ang mahalaga at ano talaga ang dapat nating bigyan ng pansin at gawin bilang mananampalataya. Kayamanan natin ang ating relasyon sa Diyos, kayamanan natin ang Diyos at kayamanan natin ang salvation na binigay sa atin ng Panginoon. And I will never sell my birthright. I will never sell and allow my salvation to be contaminated by the world and the things of this world. Just like Esau. Di tayo katulad ni Esau na binibenta ang kanyang birthright. Di tayo katulad ni Esau na hindi pinapahalagahan ang binigay ng Diyos sa kanyang pagpapalang spiritual. Na to the extent na ito'y kanya nang hingin ang basbas ng kanyang ama dahil ito'y kanyang binenta. Anumang pagluha, anumang pagdalamhati, hindi na po ito maibalik. The Lord is giving us tonight a very clear revelation na hindi natin pagsisisihan kung siya ang ating uunahin at gawing kayamanan sa ating buhay, ang ating relasyon sa Kanya. Pangalawa, how to build your intimacy with God. You nurture your relationship with Him to grow and desire His desires. It is where God can impart His nature to us and manifest His glory in our lives. Number one, you treasure. Number two, you nurture. A relationship will grow deeper and stronger if it is being nurtured by both parties. Nagkanuhan tayo. Lumalalim at lumalakas at tumitibay ang relasyon kung ang bawat party, ang bawat individual ay ginagampanan ng kanilang tungkulin. And praise God sa parte ng Diyos, sa bahagi ng Diyos, whether we are faithful or faithless, God will remain faithful to us because He cannot disown Himself. Sa bahagi ng Diyos sa relasyon na meron tayo sa Kanya, never ang Diyos nagkukulang at never ang Diyos magpapabaya. Ginagampanan niya ang Kanyang tungkulin sa atin, tapat man tayo o hindi. So ang bola ngayon ay nasa atin na. It is why mayroon mga mensahe na pinapadala sa atin ng Diyos para ipaalala sa atin that we should nurture our relationship with God so that when it comes to intimacy with Him, empowerment, okay, sa atin spiritually, mabilis natin matangkap, mabilis natin makatch, mabilis natin ma-receive, mabilis natin ma-apply. Ang gusto ng Diyos gawin natin. Bakit? Because we nurture our relationship with Him. Ulitin ko, sa pag-nurture na relationship, bawat party, halimbawa, in a relationship between a man and a woman, the man and the woman must fulfill and must cooperate and must do their duties and responsibilities. Sa bahagi ng Diyos, even if you are faithful, even if you are faithless, doesn't matter. He is always faithful to do His part. So yung question ngayong gabi, nasa part natin.
At kailangan natin makarinig ng mga mensahe na pupukay at magbigay sa atin ng katotohanan at magbukas sa atin sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Because the moment you are nurturing your relationship with God, malalaman mo kung saan ka na at anong dimension ka na. Paano ito? The moment you desire His desires. It is no longer I, but Christ lives in me. Not my will, but let your will be done, O God. Pero kapag naroon pa rin sa atin, yung sarili natin gusto at ginigiit natin, pinipilit natin, then we are. Okay? We are not cooperating, we are not nurturing our relationship with Him. At saan naman tayo babagsak? Sa flesh. Kaya ho, ang isang paglilingkod, dapat wala pong partisipasyon ng flesh. When we do ministry, it should be all for God's glory, honor, and pleasure. Mayroon na namang partisipasyon ng flesh, doon po nagkakaroon ng problema. Mga kapatid, nurture your relationship with God. Why? Because as we nurture our relationship with God, then that's the time the Lord can impart. He will going to impart His nature to us para mag-manifest yung glory niya sa atin. Example natin dyan si Moses. So nakita natin, Exodus 34:27-29. Moses was there with the Lord 40 days and 40 nights without eating bread or drinking water. And he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. Verse 29, look at this. When Moses came down from Mount Sinai with the 2 tablets of the covenant law in his hands, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the Lord. Nakita mo natin. Yung pagbababad natin sa presensya ng Diyos, sa intimacy sa Diyos. It is where God can impart. He will going to impart His glory. Na dito sa kaso ni Moises, 40 days, 40 nights. Hindi po ba? 40 days, 40 nights, hindi ka kumakain. 40 days, 40 nights, hindi ka uminom ng tubig. Nag-effect na lang sa katawan. Nagkanawan tayo. Pero nakita niyo si Moses, tao na makadiyos, tao na tinatawag ng Panginoon na kanyang kaibigan. 40 days, 40 nights, hindi kumain, hindi uminom, buhay na buhay. That's the principle behind. If we prioritize intimacy with God, then the flesh, even the needs of the flesh, the essential needs of the flesh, will be provided. Di naman siya namatay. Di rin siya nagkasakit. Ano lang ibig sabihin? Ano pinapakita ng Diyos sa atin dito? Pag inuuna natin, sinusunod natin ang Espiritu ng Diyos, ang pangungusap ng Diyos, ang ating pagkikipagniig sa Diyos, ang pamasa sa Diyos. That He will make our flesh, our body alive, strong. Yun nga sa science, yun nga sa pag-aaral ng mga doktor, mas nakakatulong po ang fasting. Kasi maraming mga nare-repair na cells sa ating body pag if we do fasting instead of feasting. Ano pong ibig sabihin mga kapatid? Mayroong benepisyo ang ating pakikipagniig sa Diyos, ang pananalangin sa Diyos, ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos, mga spiritual na bagay na ginagawa natin para sa napakalaki ho ng tulong ito para sa atin, maging sa ating katawan. And when Moses came down from Mount Sinai, hindi niya napansin. Okay? He was not aware that his face was radiant. Mga kapatid, habang tumatagal tayo nagbababad sa presensya ng Diyos, lalong nagliliwanag ang glory ng Diyos. Mapapansin niyo po ito. Sa mga nangangarang salita ng Diyos, sa mga nagmiministeryo para sa Diyos, mapapansin ninyo yung difference ng isa pong malalim sa intimacy at saka hindi. Mayroon po kayong mapapansin sa mga nangangaral na kahit napakaganda ng kanilang pangangaral, ang nare-reach lang, ang naaabot lang ngayon yung kaisipan at ang iyong puso. Mayroon namang nangangaral, hindi man ganun kaganda o hindi man ganun kumbaga talagang yung presentation ay napakasimple lang. Pero pag yung nangangaral na yun ay puno ng intimacy sa Diyos, mapapansin ninyo, simpleng pangangaral pero talos sa espiritu mo. You should discern that, and those who can discern it
are only those who have intimacy with God. Nagkakaroon ba tayo? Hindi ko po sinasabing mali yung mga magagaling mangangaral. Maganda. Pero mas mainam kung may intimacy kasi magaling pang mangaral, ay nako mga kapatid. Talagang it will not just build, it will not just bless, but it will lead people to transformation. Lagi natin tandaan, mga kapwa ko pastor, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi lamang para ma-bless ang mga tao, hindi lamang para ma-build, but most especially, they will be transformed by the power of God's Word. Aba po, ito ay nagiging malinaw sa bawat isa sa atin. Number 3, you feel at home in His presence, and in His presence, the devil is off limit. So we've discussed this before. The presence of the Lord is our resting place. David, the man after God's own heart, declared, Psalms 84 verse 10, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Bagay po na dapat nating bigyan ng pansin, bigyan ng din. Si David, he has all the capacity, he has all the resources para mapuntahan ng iba't ibang dako. Ganon siya kayaman. Pero pinakita ni David dito sa Psalm 84 verse 10, mas mainam ang isang araw sa presensya mo, Panginoong Diyos, kaysa 1,000 araw na nagliliwaliw kung saan-saan. Look at the principles. Hindi pwedeng ipagpalit. Walang kapalit, walang kahambing, walang katulad ang presensya ng Diyos. Saan mang dako ng mundo at anumang pinagyayabang ng sanlibutan na kung saan if you go to this place, you will feel relaxed. Wala pa rin katulad at katumbas at kahambing ang presensya ng Diyos. Iba ho ang iyong mararanasan. Iba po ang iyong mararanasan pag naroon ka sa presensya ng Diyos. There is that kind of joy, unspeakable peace, unspeakable, undescribable pag nasa presensya ka ng Diyos. Sa mundo, nag-describe mo, ang ganda ng dagat, ang ganda ng mga nakita, pero sa presensya ng Panginoon, unspeakable, undescribable. Anong gusto mo maranasan? Kung mananampalataya ka ng Panginoon, anong gusto mo maranasan? Yung nasa piling ng Diyos o nasa sanlibutan, kayo po mag-isip, kayo po ang mag-decide ngayong gabi. Now, the most powerful life is a life lived in the presence of God. So, pinag-usapan natin, truth that we should know, building intimacy with God is knowing what this is priority. First things first, the kingdom of God. So, pinag-usapan natin Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, pinag-usapan natin yung tatlong first ang ipapakita ko sa inyo. So, seek first His kingdom. This is a command. Hindi ito request, command ng Panginoon. Bakit? Kasi pag na-establish natin ang rulership, at sabing kingdom, king's domain, rulership, kingship of God in our lives, then we can live in the center of His will. Righteousness is living in the center of God's will. At ano ang kanyang pangako? These things, all these things, not some, not many, but all these things shall be added unto you. Ano itong mga bagay na ito? Matthew 6, bagay na ating kakainin, inumin, daramtin. All our basic needs on earth will be provided by our Lord and King Jesus Christ if we establish His rulership. Kaya nga, yun ang dapat pagsumakitan. Yun ang kauna-unahan. Marami yung mananampalataya. Ang hinahabol yung these things that shall be added. Itong mga bagay sa libutan na pangailangan natin, ang Diyos ang maglalagay, magdadagdag, magbibigay sa atin kung unahin natin ang kanyang paghahari. Pangalawang tanong, how to establish rulership over our lives? Is rulership over our lives? Another verse. Okay, in the New King James Version, in Mark 12:30, it says, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Mga kapatid, itong mga salitang ito, ilang ulit yun ang nabasa at narinig. Take note of the word first. Because what is first in God should not be second, third, or last. It should be first. As long na ginawa natin yung first, di natin magagawa yung second or next. Nagkano tayo? Gusto mo ma-establish ang pag-aari ng Diyos sa buhay mo?
Do the first commandment. What is the first commandment? Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Maybe some of you listening right now, we miss this point. Akala natin yung paglilingkod, pagsisilbi sa Diyos, yan yung mahalaga sa Kanya. Hindi ho. Tamasan ko po itong sabihin, ulitin ko. Akala natin yung paglilingkod natin sa Diyos, pag-ayo natin para sa Diyos. Mga bagay na ginawa natin sa Diyos, yun ang mahalaga sa Kanya. Hindi po. Ang mahalaga sa Kanya, mahalin mo siya. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. It is all about God. It is not about us, not about our ministry, not about our accomplishments, not about our achievements, but it is all about God. God and God alone. You want to defeat the flesh? Do everything. Love God above all. It's all about God. Now, let's talk about what kind of love. Pinag-usapan natin nakaraan. Revelation 2:1-4, makita natin the loveless church. Pwede palang ganun? Pwede palang loveless church? Tingnan yung characteristic ng loveless church. Give me a little time, ano? Papakita ko sa inyo. To the angel of the church of Ephesus, write, this things says he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Verse 2, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Ito ho ang karakteristik ng Church of Ephesus. Matalas ang discernment, masipag sa gawain, hindi nanghihina, handang magsakripisyo para sa Diyos. At hindi nagreklamo. Ang ganda. Kung titingin mo sa standard ng sanlibutan, sa simple standard ng mga mananampalataya, ay talagang almost perfect ang Church of Ephesus. But look at verse 4. Nevertheless, I have this against you. You have left your first love. Another first. Anong iniwan nila? First love. Kaya tingnan natin po, principles-wise. Look at this. God is not after our service. It's after our love for Him. God is not after our ministry. It's after our intimacy with Him. Walang say-sayo pag tinignan tayo ng mga tao na sobrang sipag. Walang say-sayo pag tinignan tayo ng mga tao. Tinitingnan nila tayo na sobrang ho tayong achiever ho tayo pagdating sa mga gawain. Ulitin ko, hindi po ito masama. Mabuti po ito, pero dapat malaman natin, hindi lang po tayo nabubuhay sa good o sa better. We need to be at our best. And the best in the eyes of God. Hinanap lang ko, sabi niya, maganda yan. Pero isang bagay laban ko sa iyo. Pwede tayong gumagawa ng tama at maganda, pero mayroong laban ng Diyos sa atin. At kailangan ma-address natin ito ngayong gabi. Ano ito? First love. Bakit first love? Because first love is pure. First love is, doesn't expect any return. Ang first love, you just do everything just to make the one you love happy. Pansinin nyo na tayo. Oras, di natin napapansin. Layo, di natin napapansin. Kung walang pamasay, naglalakad tayo. Just like me, naglalakad tayo papunta sa church. Anong pang ibig sabihin? Yung first love, talagang, you think, people are thinking, why are you doing this? Di ka ba napapagod? Hindi napapagod ang first love. Ang first love, hindi nagsasawa. Ang first love, hindi siyang pakialam kung ano yung sabihin ng iba. Ako po na ako sumunod sa time, tinawag ko na ina, baliw ka na yata. Pero dahil mahal mo ang Diyos, hindi mo pinapansin sinasabi ng iba. Ang pinapansin mo at mahalaga sa iyo, yung sinasabi ng Diyos, hindi ka rin namimili ng picture.
Hindi ka na mamili ng teacher ng word. Ngayon, grabe na ang pagkakaiba. Pag ito pong mga qualities na ito na wala na sa atin, ibig lang sabihin, wala na tayo sa first love. At ang Diyos po ay nagpapaalala sa atin ngayong gabi. Bakit? Kasi pag hindi first love ang ating pagmamahal sa Panginoon, hindi first love, ano mangyayari? Hindi natin siya maibig ng buong puso, lakas, kaluluwa at pag-isip. At pag hindi natin yung magawa, hindi rin natin ma-establish yung kanyang kingdom at pag-ahari sa buhay natin na dito yung makapamuhay, hindi tayo makapamuhay sa sentro ng kanyang kalooban. So hindi natin matatanggap yung mga bagay na nais siyang ibigay sa atin. Yan po ay dugtong-dugtong. And the problem is, because of lack of knowledge, because of the ignorance in God's word, kasi wala hong pagbabalik, hindi po tayo naglalaan ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang true lang. Pag hindi po tayo naglalaan ng oras para mag-aaral ng salita ng Diyos, hindi natin pinapakain ng ating espiritu ng salita ng Diyos, hindi po nakapagtataka na manlalamig talaga ang pagmamahal mo sa Diyos, yung first love, hindi na siya first, nasa last na siya, nasa middle na siya. At ano po nangyayari, pag hindi natin siya minahal ng una, ito rin ang sasabihin niya. Nevertheless, I have this against you, masipag ka sa gawain, masipag ka sa ministry mo, masipag ka maghumayo, pero may laban ako sa iyo. Bakit? Hindi mo na ako mahal katulad ng una. Kasi ang pagmamahal po sa Diyos, ito po ang nagsisilbing gasolina natin, fuel natin sa ating paglilingkod. We do not serve God because we need to. We serve God because we love Him. We give to the works of God because we love God. Ngayon, iba ka na magbigay. Ang pagbibigay sa iyo, para bang, gagamitin lang yan ng mga nandyan sa simbahan, gagamitin lang yan kung saan-saan. Pero nung first love mo si Lord, pag nagbigay ka, Lord, para sa iyo to. Hindi mo tinitingnan, gagamitin lang. Hindi eh. At sa iyo, ang utos ng Diyos, ito yung tama ha. Sa Diyos na lang gagamitin mo sa tao. Your wish is my command. Yung gusto mo, Panginoon, yung pangarap mo, Lord, sa akin, utos na yun eh. Nasaan na yun? Nasaan na yung ganun? Nasaan na yun pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos? Para kang, habang binabasa mo yung Bible, tumutuloy ang luha mo. Nasaan na yun? Nasaan na yun? Nakikinig ka pa lang ng awitin, nagsimula pa lang ang praise and worship, talagang grabe na yung lukso ng Espiritu mo, grabe na yung pagpupuri. Nasaan na yun? Nasaan na yun pag nakakita ka ng kaluluwa? Umiiyak ka dahil alam mo yung tao na yun hindi pa nakilala si Kristo at alam mo pa kung mayroong nangyari sa kanya at pag siya'y namatay, alam mo kung saan siya pupunta. Nasaan na yun? Nasaan na yun? Nahanda ka magpakumbaba. Nasaan na yun? Nahanda kang tanggapin anuman ang sinasabi ng iba laban sa iyo. Masunod mo lang ang kalooban ng Diyos. Nasaan na yun? Na excited kang pumunta sa church, excited kang dumalo sa gawain dahil sa, hindi dahil sa mga may kaibigan karon, hindi dahil sa magalingan magturo, hindi dahil sa ikaw ay kailangan naroon para magkaroon ng fellowship, kundi ikaw ay gustong pumunta roon. Excited kang pumunta. Bakit? Makakaulayaw mo na naman, ma-encounter mo na naman ang banal na presensya ng Diyos. Nasaan na yun? At ito ang paalala sa atin ng Diyos. Ito ang ibig niya na gawin natin. Ito ang ibig niya na ating patuloy na gagawin. At ito lang ang mahalaga sa Kanya. 2024, look at me please, straight in the eyes. This 2024, we need to learn how to streamline the things, the activities, priorities na meron tayo sa buhay natin. And as a servant of the living God, let me suggest to you, just do the things that are important in the eyes of God, not in the eyes of man and not in our own eyes. It will help us a lot. Malaking tulong to sa atin, mga kapatid.
Gawin lang natin ang mga bagay na mahalaga sa Diyos. At itong tatlong verse na to, ginawa natin, it will really make a difference in our lives. Number one, seek first His kingdom. Establish first His kingdom rulership in your life and live in the center of God's will. And all these things, all the needs that we have on earth will be given, will be provided by God. How to establish His rulership? Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. This is the first commandment. Pag hindi pa natin nagawa ang first commandment, huwag muna tayong gumawa ng iba. Because lahat ng effort natin will boil down to nothing. What kind of love ang i-offer natin sa Lord? First love. First love is pure. First love doesn't expect in return. First love is just keep on giving without asking something. First love, excited sa Diyos, excited na encounter ang Diyos, excited sa Diyos, hindi sa anumang bagay, hindi sa tao, hindi sa kung anumang bagay o activities. Mga kapatid, if we master these three firsts in the word of the Lord, then I will never wonder, okay, kung bakit ka binless, bakit ka pinagpala, bakit ka nagiging prosperous, bakit ka nagiging successful. Hindi na po yan question at hindi na po yan kata-kata. Dahil ating ginawa ang mga bagay na mahalaga sa Diyos. Ulitin ko sa end. In 2024, just do the things that matters before God. Prioritize the principles of the kingdom. Prioritize the things that are important and that matters before God. Not the things that matters to people or men, not the things that matters to us, but only the things that matters to God. The three firsts. Pag ito pa ginawa natin, watch and see the power of the Lord, the blessings of the Lord will flow like a mighty river in our lives. Rumaragas ang pagpapala ang naghihintay sa atin sa 2024 pag ating ginagawa ang mga bagay na pinalulugdan ng Diyos at inuutos ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos kailanman hindi tatalikod sa kanyang salita. Ito'y kanyang gagampanan. Ito ang aking deklarasyon at dalangin na magganap sa buhay ng bawat isa sa atin this year. In the name of Jesus Christ, our Lord and King, this is my declaration. Amen and amen and amen. Your table will never run out of food. There will always be food at your table. Wherever you go, the Lord be with you. Whatever you do, the Lord will bless the works of your hands. In Jesus' most powerful name, we pray. Amen and amen and amen. Shalom!